Hello guys! Sobrang dami nagtatanong kung ano daw yung ginagawa ko dito sa Spain. So sa video na ito, i-share ko kung paano ako nakapunta dito sa Espanya. Alam ko naman na maraming nangangarap na makapunta dito sa Europe at makatapak din dito sa Espanya na magtrabaho or mag-aral or mag-tour, no? Or mag-travel. So nakapunta ako dito sa Espanya sa pamamagitan ng programa ng Ministerio de Educación dito sa Espanya. Yun yung pinaka parang Department of Education nila. So merong programa in between Pilipinas at saka Spain, yung tinatawag nilang Language Assistant Program. So, ang ginagawa namin, nagtuturo kami dito ng English sa mga schools. Tapos, binibigyan nila kami ng stipend or yung parang allowance. So, paano ako naka-apply dito sa Language Assistant Program ng Ministerio de Education? Ang ginawa ko is, nag-apply ako sa Pilipinas, sa embassy ng Spain sa Pilipinas. Nasa ano siya, Ayala Triangle, malapit doon. Ayala Avenue, doon sa Makati. So, doon yung kanilang office. So, nung time na yon merong interview, pati din naman ngayon, no? May interview siya. So, pumasa tayo sa interview. Normally, yung mga questions about personal lang. Since nagtuturo kami dito sa mga bata, siguro ang tanong nyo is like, teacher ka ba sa Pilipinas? Or graduate ka ba ng education? Hindi ako graduate ng education, pero nag-aral ako ng Spanish sa Pilipinas. No? Dati nag-bilingual agent ako sa Pilipinas. So siguro yun yung naging edge ko kung paano ako nakapasok sa Language Assistant Program ng Ministry of Education. And then, pagkatapos kong pumasa, ginather ko na yung mga documents, mga requirements, mga medical certificate, mga NBI, ano pa ba, yung mga school documents, no? Like mga diploma, TOR, ganon. Tapos, may mga POSIL pa sila, yung pupunta kayo ng Department of Foreign Affairs. Tapos, nag-book ng flight. At that time, siguro ginastos ko like mga 50,000 or 60,000. Medyo sobrang bilis kasi nung experience. Ay, actually, hindi ko nga siya in-expect. Mabilis yung nangyari nung time na yon. Tapos, so, ayun, welcome to Spain. And gusto ko lang din share kung ano yung ginagawa namin. So, dito, sa Language Assistant Program, ikaw yung tinatawag nilang auxiliar de conversation, no? Ang trabaho mo, makipag-daldalan, makipag-chika sa mga bata, para sila'y matuto kung paano magsalita, tsaka sa English, no? Magsalita ng English. So, pwede kang ma-assign sa public school, sa private, or yung tinatawag nilang konsertado. Yung konsertado, half private at saka half public siya. And then, pwede kang ma-assign sa mga regions sa Spain. Ang Spain pala meron siyang 17 regions. So, pero parang meron natin yung regions na hindi pa kasama or hindi ka pwedeng mag-turo ng English doon. Like Barcelona, I think, sa Catalonia, hindi pa ata siya kabilang. Or baka dinagdag nila recently. Pero ang pinakamadaming mga language assistant is Madrid. No? Ang next, I think, is Valencia. Kasi ito yung mga region na mas mataas yung stipend or yung allowance. 1,000 euros yung stipend, Madrid, Valencia. Yung mga ibang regions like Galicia or Andalusia, ano ba ba? Castilla y Leon, Castilla y La Mancha, mga 900 plus ata. Pero para meron din yung mga regions na 800. So, doon mo kukunin yung pambayad mo ng bahay, yun yung pinakamabigat dito. Yung ano pa ba, yung gastusin, mga ano ba, public transport, pagkain, ganyan. Tsaka kung may social life ka, pang party, doon mo lahat kinukuha. Pero ang pinakamaganda dito, meron lang kaming 16 hours every week. Yes, parang 2 days lang no, sa Pilipinas pag regular worker ka. So, ang ibig sabihin nun, madami kang free time. Kaya nga ako pwedeng mag-vlog or nag-extra din ako, no? So, yun, marami kang free time. And then, 4 days a week ka lang magtatrabaho. It's either Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, or Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So, sobrang dami ng free time. Talagang makakasingit ka pa talaga maghanap ng jowa. Charot lang. Or making friends, ganun. Para mas maganda yung wording, no? So, yun.
Nag-enjoy naman ako dito. Kaya ako nag-apply pala sa program is dahil gusto ko na ma-improve pa yung aking Spanish, or gusto kong ma-immerse dito sa environment nila, sa culture nila, ganyan. Which is, sa tingin ko naman na it's worth it naman. Nagagawa ko naman, no? Nakipag-usap ako sa Spanish. First day pa nga lang, pagdating ko pa lang sa Spain, no? Pag pumunta ka ng supermarket, dun sa town mo kung saan ka ma-assign, sa mga bus driver, sa bus, sa labas, yung mga ganun. So, yung mga kasama mo sa bahay, ganun. So, mai apply mo talaga yung Spanish, matututo ka talaga, no? Kasi no choice na talaga. Tapos nung first year ko dito, na-assign ako sa isang town na nobody can speak English. So, hindi talaga sila nag-English. Siyempre, mas lalo na, yung Tagalog, no? So, walang Pilipino doon sa pueblo na yon. So, parang mas nakatulong yon para sa akin na to make friends and ma-improve ko yung aking Spanish. So, yon. So, hindi ako more on nag-focus dun sa magkano yung kikitain mo dito. It's more on the experience, no? Kasi nga, mas gusto ko yun, yung experience, no? Tapos, pagdating sa work, hindi naman siya ganun kahirap, no? Kasi, para kang ano para kang, ang tawag nito, parang practice teacher, kumbaga. Kumbaga yung responsibility is hindi sa'yo 100% napupunta. Kasi meron kang teacher na kasama, which is yung teacher ng mga bata, no? English teacher. Mga Espanyol din sila. Mababait naman sila based sa aking experience. So, ano yung mga ginagawa ko like for the past 5 years? So, merong mga speaking activities, kinakausap ko yung mga bata, depende sa topic nila. Minsan, pag na-establish mo na yung parang trust and then sanay ka na, pwedeng ikaw rin yung magturo in front of the class. So, bibigyan ka ng teacher ng topic. For example, ano ba? Ecosystem, environment. O, okay, English, for example, present simple, past tense, present perfect, yung mga ganun. May mga recitation, ganyan. O yan pala yung gustong-gusto ko dito, yung mga bata kasi proactive sila. Ibig sabihin, talagang kung may question ka, talagang nagre-raise sila ng kanilang mga kamay, no? Para mag-recite. Unlike siguro sa Pilipinas na medyo parang mas mahihayin tayo ng culture natin. Pero dito hindi, proactive yung mga bata. So, hindi naman yung parang makakapal yung mukha, pero proactive lang sila, ganyan. Masasanay at masasanay ka din lang sa kanila. And then, sometimes meron kaming free snack, may free lunch, depende yun sa school, no? Kasi usually dito yung pasok is like from 9 ng umaga hanggang 2 ng hapon, and then magla-lunch na sila. So, nung na-assign ako dun sa konsertado, yun yung half private, half public, meron kaming free lunch kasi yung work ko dati is from 9 hanggang 5 p.m., no? Ano ba yung gusto kong i-share? Well, actually, kung meron kayong mga questions, mga katanungan, clarification about sa language assistant program ng Spain, you can comment down. Then, ito-try natin siyang isagutin, no? Isa-isa. So, but anyway, yung purpose ng video na to is para ma-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa Espanya. And nag-enjoy ako. Sobrang happy ako dito. Siguro yun yung pinaka-gusto ko dito, yung happiness. And then, siguro mas balanced yung life dito sa Spain kaysa sa Philippines. Sobrang haggard ka sa public transport. Parang sa Pilipinas, haggard na based sa aking experience, no? When taking MRT, tricycle, mga pedicab, or ang tawag dito, jeep, gano'n, di ba? Parang sardinas, kumbaga. So, pollution, mga ganun. Dito marami ako na-experience na magaganda, kaya siguro ako tumagal dito sa Spain. So, yun lang, madali lang. And then, at yung time namin, 3 years yung kontrata. So, pwede kang mag-renew every year. Pero ngayon, parang kinat na nila into 2 years. Pero ang kagandahan dyan, since yung language assistance program ng Ministry of Education is public, meron pa din ditong maraming opportunities, no? Like mga private. Meron yung tinatawag nilang BIDA or yung BEDA. Merong USETAM. Ano pa ba yung iba? Meron pang iba. Ano ba? Nakalimutan ko na yung iba. Okay, ano ba ba? Tapos, meron ding Institute of Franklin. Meron akong videos about it, no? Pero siguro gagawa ko ulit ako ng bagong video. Nag-aral din ako dito ng masters 2 years ago. Nagtuturo ka ng English at the same time,
meron kang masters, so libre yung tuition ko kasi kinukuha siya doon sa stipend. Pero kung tutusin, mahal din siya. Like, parang pumatak na 200 plus thousand pesos siya. Kasi dapat nasi-save mo yun, di ba? So, parang napupunta siya dun sa tuition mo, which is okay naman kasi libre naman. Tapos, hindi mo na inisip. Inisip mo na lang mag-aral, ganyan. Ano pa ba? Malaki yung community pala dito ng Filipino, dito sa Madrid. So, feel ko hindi ka rin ganun ka-homesick talaga. May Jollibee dito, may mga Filipino restaurants, lalo-lalo na sa Tetuan area. May mga stores kung saan ka pwedeng bumili ng mga Asian and Filipino spices, mga products. So, feel ko hindi naman siya ganun ka, ano yun, ma-homesick. At saka isa pang advantage or benefits pala is you can travel within Schengen area without visa. So, doon ako talagang, ang tawag nito, nag-focus, no? Kasi parang within Schengen area, nakapag 30 countries na ako, plus, ay hindi, parang mga 25, 28 siguro. And then the rest is like outside. Pag meron ka pala ditong resident permit, kasi kukuha ka ng resident permit under your student visa, pwede kang pumunta sa mga bansa na free yung visa pag meron kang resident permit within the Schengen area. Like for example, Albania, pumunta na ako doon. Montenegro, free. Ano pa ba? Well, nag-apply ako dito ng UK visa, so nakapunta na rin ako ng Ireland at saka United Kingdom. So yun, ang dami ko nang napuntahan. Tapos meron yung mga micro-states, like Vatican, San Marino, ano pa ba yung iba? Liechtenstein, yung mga bansa na yun, na pwede mong puntahan na hindi mo na kailangan ng visa. So yun, so winay ko muna actually yung mga pros and cons before going to Spain para maging isang auxiliar. And sa tingin ko naman parang naging wise naman at tama yung decision ko. Kaya nga siguro tumagal na ako sa Spain nang dahil doon. So, yun lang. Ano pa ba? Yun nga, kung meron kayong questions, you can comment down and then we're going to answer your questions. Ayan. So again, this is Nathaniel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Gumagawa ko dito ng mga content about travel, buhay Spain, buhay Europe, yung mga ganyan, mga tips. Halo-halo na actually. So yun. Maraming salamat. See you sa aking next video. Bye!